nga si Bea sa event ng Love List, kaya nilapitan ito nila Billy at tinanong niya ito na nandito ba siya para mag-notes. Pumapalpak naman si Bea at sinabihan niya si Billy na dyan silang magaling. Sinabihan ni Billy si Bea na sa kabilang banda, dapat nga niya ito pasalamatan kasi kung hindi niya ninakaw yung love feast, hindi siya makakaisip ng mas magandang idea. Sinabihan ni Bea si Billy, o sige, ninakaw nga niya. Pero ang tanong, sino ba sa kanila ang mas malaking magnanakaw? Kaya napatanong nito si Billy kay Bea kung ano ang kanyang pinagsasabi. Ang galit na sagot ni Bea, kung alam lang niya. Nagtanong ulit nito si Billy, ang alin nga? Bakit ba hindi lang niya sabihin yung totoo para maintindihan niya kung saan nagagaling yung galit niya? Anong dahilan niya para pag-initan siya? Pero hindi sinagot ni Bea ang lahat ng katanungan sa kanya ni Billy at umalis na ito. Kaya hindi makapaniwala si Billy na dumaan pa talaga si Bea sa kanyang event. Ang sabi ni Jordan, buti na lang walang ginawa si Bea para sirain ang event. Ang sabi ni Billy, nasubukan lang niya at sigurado siya na pumunta lang si Bea para mag-spy. Ang sabi ni Jordan, pero ngayon hindi na niya mananakaw ang kanilang plano. Ang sabi ni Billy na hindi talaga. Top secret lang yon. Hearts Island ang susunod nilang pinakamalaking project. Napatanong nito si Jordan kung kaya ba talaga nila yon. Nagtanong nito si Billy kay Jordan, nagdududa ba siya? Pumusta pa ito? Isipin niya, 21 single woman ngayong summer. Pero hindi nila alam na nagmamasid lamang si Bea sa kanila at narinig niya ang malaking project nila Bailey. Kaya kinabukasan, ipresent ni Bea sa Pebling ang Hearts Island. Ninakaw na naman niya ang concept ni Bailey. Confidence ba nito si Camille na ito ang makakatalo sa Love List? Ang sabi ng isang babaeng investors na dapat lang kasi ang laki ng kanilang ginastos sa Love Feast. Pero hindi nila yun nabawi yung membership, kita at impact. Walang kinita doon. Ang sabi pa ng isang lalaking investor, dahil sa pagkaraniwang execution nila kumpara sa Happily Ever After, hindi umangat ang kanilang brand. Nangako si Camille sa mga investors na sa pagkakataong ito, babawi sila. Sisiguraduhin niyang maging perfect ang lahat. Ngunit nagtataka nito si Miss Lindsay kung bakit parehong-pareho ang concept na naisip ni Bea sa isang TV reality show sa US na nagtap, pati pangalan, parehong-pareho din. Kaya tiningnan ito ni Camille at parehong-pareho nga. Nauutal naman nagpaliwanag si Bea kay Camille na baka nagkakataon lang, hindi niya alam. Ang sabi ni Miss Lindsay, pareho ang concept, pati title. Napapaisip tuloy siya, baka nga tama si Billy, na ang Love List, original talaga yung Love Feast. At tinanong niya si Bea na ito bang Hearts Island niya? Ninakaw na naman ba ito ng Pebling? Kaya napahiya nga si Bea sa harapan ng mga investors at damay nito si Camille. Isang patibong palang ginawa ni Billy at kumagat nga si Bea sa pain. Nagpapasalamat naman ito si Billy kay Maury sa pagbalita sa kanya. Nagpapasalamat din si Maury kay Billy dahil sa kanilang ginawa, lumabas ang totoo. Kasi sa totoo lang, nung bagong pasok lang si Bea dito sa Pebling, medyo off na yung feeling niya sa kanya. Syempre hindi naman niya ito hinusgahan. Tapos lumabas yung paggamit ng pangalan ng kanyang namatay na kapatid. Pero tinulungan pa rin ito ni Miss Camille. Kaya pagkatapos nun, sabi niya talaga sa kanyang sarili na mali na ito. Unfair. Narinig naman lahat ni Bea ang pag-uusap nila Maury at Billy sa telepono. Kaya galit na galit nga siya sa ginawa ni Maury at nagkasubunutan nga silang dalawa. Dumating naman si Camille at pinapapunta niya ito sa kanyang opisina si Bea. Nagpaliwanag naman si Bea kay Camille na hindi niya alam na may ganong existing na show. Tapos same concept pa. Pero sa pagkakataon na ito, hindi na nga naniniwala si Camille sa mga pinagsasabi ni Bea at sinasantinan niya ito sa kanyang kumpanya. At pinaparinig pa niya kay Bea ang kanilang pag-uusap kagabi ni Billy at ang kanyang pag-amin na ninakaw niya talaga ang Love Feast. Nakiusap si Bea kay Camille na bigyan siya nito ng isang pagkakataon. Hindi niya kayang magsinungaling. Isang fake ang audio record na yan. At ang sabi pa ni Bea na hindi naman pwedeng ganun, di ba? Yung basta lang siya isisante. Ang sabi ni Camille, sa pamimeke ng mga dokumento at panloloko pa lang, pwedeng-pwede niya ito tanggalin at dapat nakinig na siya kay Billy. Dito na nga nagwala si Bea nung naniwala si Camille kay Billy. Galit na sinabihan ni Bea si Camille kung gusto niyang maniwala sa Billy na yon, sige maniwala siya. Ito ang tandaan niya. Kawalan niya na inalis siya dito
at magsama silang dalawa ni Billy. Sa pagpasok ni Billy sa kanyang kumpanya, sinusurpresa naman siya ng kanyang team sa kanilang tagumpay sa Happily Ever After. At sineselebrate din nila na isang regular na empleyado na dito si Blair sa love list. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo ng Someone Someday.